Hello guys, ang init. Ang init na Sabado. Ang init as in. Pero mabenta ang ating soft drinks. Ayan. So, ang topic natin ngayon ay about sa GCash. Ayan nga. Isa ka ba sa nanakawan or nawalan ng pera sa GCash? Alam niyo ba guys, ang dami kong nakikita sa social media, lalo na sa Facebook, yung mga nawalan ng pera sa GCash. Alam niyo, yung naawa ko sa kanila kasi sa totoo lang din, naranasan ko yung nagkaroon ako ng problema sa GCash. Yung hindi ko siya ma-open. Like, meron na cash na yun at dahil nga sa nagkaroon ng problema dun sa SIM card, hindi ko siya ma-open at meron pa siyang laman na malaking halaga. Kaya ayun, maingay dito guys, pagpasensyahan nyo na kasi hapon na. So, uwian na lahat ng mga nagtatrabaho, yan. So, balik tayo din sa topic natin. Nalulungkot lang ako na nakaka-relate ako dun sa mga nawalan ng pera sa GCash. Ewan ko nga rin guys bakit nagkaroon ng ganung problema sa GCash. So ayun guys, may bumili, pinagbentahan ko lang. So ayun nga guys, nakaka-relate ako habang pinapanood ko yung isang video ng kasari natin na talagang umiiyak siya, nagmamakaawa kung sinong humihingi siya ng tulong, kung sino yung nakakaalam, kung sino yung pwedeng kontakin para mabawi yung pera niya. Dahil nga yun nga sabi niya, dugot pawis yung pinuhunan niya para lang kitain niya yung pera niya na yun. At yun nga lang daw yung pera niya talaga, wala na. Parang habang pinapanood ko yun, nadudurog ako na nakaka-relate ako dun sa nangyari din sa akin dati. Pero ang nangyari kasi sa akin, yung naging case ko before is yung SIM card ko is nag-expired na hindi ko pala alam, hindi ko siya na-register nun. At dahil sa sobrang enjoy ako gamitin or siguro nawala sa isip ko yung registration ng SIM card at panay ako gamit ang GCash. So hindi na pumasok sa isip ko na hindi pa pala naka-register tong SIM na to. Yun nga yung gamit ko, na expired. So ang nangyari dyan guys, yung GCash ko, hindi ko siya ma-open. Which is may laman yon na 20,000. Alam niyo yung araw na yun, kung babalikan ko, para akong nabagsakan. Siyempre, tayo mga tindera, hindi naman siya ganun kadaling kitain, 'di ba? Tulad nga nung napanood ko kanina sa isa nating kasari na nawalan sa GCash. Dugot pawis, 'di ba? Dugot pawis yung pinuhunan natin doon para kitain yung ganung halaga. So, ang nangyari doon, guys, pumunta ako at ng asawa ko doon sa Globe. At nagtanong nga ako bakit ang GCash ko is hindi ko na ma-open. So, ang sagot lang nila sa akin guys is hindi daw sila related sa GCash. At yun nga, dun ko rin napagkaalamanan na yung SIM card ko is expired na. So, humingi ako ng tulong sa kanila kung paano ko ba maibabalik yung pera kong yun. So, buti guys at merong tumulong sa akin na yun nga yung nag-work dun sa mismong Globe. Sinabi niya yung mismong number ng GCash, which is yung 2882. At ito pa guys hindi siya ganun kadali na idadial mo lang yung 2882 tapos may sasagot na agad na GCash na agent. Hindi siya ganun kadali. Ang daming sasabihin doon, maghihintay ka, at dun mo pipindutin yung mga sasabihin nung agent. Basta malalaman nyo siya kapag na-try nyo. Talagang nanginginig ako nung araw na yun Ayun nga, sabi nung nag-work dun sa Globe, kailangan upon calling dun sa mismong agent,
dapat pakinggan mo na mabuti yung sinasabi, at may pattern daw yung number na ano yun, na pinapasunod sa'yo nung agent na nagsasalita, ganun. So, nung araw na yun, talagang taranta ako, guys. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi nga kasagsagan pa ng ayun, kalakasan pa ng GCash noon. Tapos nag-close pa ako. Syempre, paano yung kita ko nung araw na yun? Umabot na kami ng hapon noon, mga alas 6 na ako nag-open. At good thing, merong nag-respond dun sa tinawagan namin. Pero guys, bago pa may makasagot na agent dun sa tawag namin, Diyos ko, ang dami pang sigawan, ang dami pang, alam mo yun, taranta talaga. Ang daming nangyari bago pa may sumagot na maayos. Kasi nakatatlong agent kami nun na ang hinihingi sa amin is, ano ba to? May hinihingi sa akin nun Kasi upon calling, sasabihin mo yung details mo. Tsaka hindi rin pala siya ganun kadali, guys, kasi kailangan mong i-interviewin ka nung mismong agent kung magkano yung laman at kung magkano yung nawala, at sasabihin mo rin kailangan din i-include mo doon yung mga transaction mo nung araw na yon. So, ayun guys, nawawala tayo kasi nga may mga bumibili na. So, ayun, sinishare ko lang yung naging experience ko sa GCash dahil nga nakaka-relate ako sa mga kasari natin na nawalan ng pera dun sa GCash nila. So, super relate talaga ako kasi talagang ang sakit sa loob talaga. Dahil nung araw talaga na yun, hindi rin ako makakain, hindi ako makapag-concentrate, hindi ako makausap ng maayos. Kasi yun nga, pinaghirapan mo tapos, wah, ganun-ganun na lang. So, bago pa may sumagot sa akin na agent noon, siguro pang-apat bago kami may nakausap na talagang maayos na agent. Nung una, sumagot, pero hindi kami binigyan ng transaction number na which is yung pala yung importante. Kasi kapag tumatawag ka sa agent, tatanungin ko ano yung concern mo, and then gagawa sila ng report, at dun na rin nila mismo gagawin yung pinaka-transaction number mo. Transaction number. Basta ilalagay ko dito, guys, kung ano na yung, ano bang tawag doon? Ticket number. Ticket number, guys. So, doon tatanungin ka ng agent mo kung ano yung ticket number mo, and then doon na makikita kung ano yung concern mo. So, maalala ko pa yung isang agent, tinanong ako, yung pangalawa, pangatlo, sabi, "Ma'am, meron ba kayong ticket number? Ano yung ticket number nyo?" Siyempre, "Ma'am, anong ticket number? Kasi hindi ko po alam yung ticket number." Tapos, tinanong na rin ako, "Ma'am, may ganito ka ba? Yung details mo ngayong araw? Ano yung mga transaction mo ngayong araw? Pwede ko bang mahingi yung ano mo?" Hindi pala siya basta-basta na kausap lang. Kailangan yung mga sinasabi mo totoo. Akma dun sa GCash mo. Dahil sa sobrang taranta ko noon, hindi na maka-function yung utak ko ng maayos, lalo nung tinanong sa akin kung ano yung transaction ko nung araw na yon. Mabuti naman at inaksyonan ni GCash. Inaksyonan niya agad, pero bago niya aksyonan, marami pa siyang requirements na hiningi sa akin, tulad ng affidavit of loss, pumunta pa ako sa attorney, ayan, may mga binayaran ako doon, then, mga valid ID, nag-send ako, and then, ayun lang, naghintay lang ako ng ilang araw, siguro sabihin na natin, 1 week yung paghihintay ko bago na ibalik yung pera ko. Pero sobrang stress ako nung araw na yon. So, ayun guys, mag-ingat tayong lahat, lalo na at ang hirap kitain ng pera. Tapos, ganun-ganun na lang na mawawala yung pera natin. Lalo na sa GCash na yan. Kaya alam nyo guys, after nun, lahat ng SIM card ko, ni-register ko na talaga. Oo, lesson learned dahil kasalanan ko rin. Admit ko rin sa sarili ko na kasalanan ko. Alam nyo yun, naging pabaya ako. Kaya dun sa nangyari na yon, malaki yung napulot kong aral.
So, ayun lang guys yung gusto kong i-share sa inyong araw. Sa inyong araw. So, ayun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Dahil nga, pati ako, naalarma ako sa mga Gcash na yan. Yung nangyayari ngayon. Mamaya, maulit na naman yung hindi ko naman ma-open yung Gcash ko. At tapos, nawala na naman yung mga yung pera. Okay pa yung hindi ma-open kaso, hindi siya okay. Hindi siya okay. masakit sa puso. Kahit alin dun sa dalawa, hindi ma-open o di kaya naman nawala yung fund mo, hindi siya okay. So, yun lang guys for today's video. Mag-ingat po tayong lahat. Good vibes lang. Bye-bye!